Treasure Hunting Weekend mga katiyats, ito ay aktual na paghanap namin ng mga marker na nakalagay sa treasure map. Ang area ng treasure map ay napakalaki. Ito'y isang bundok na mayroong creek sa kanyang foothill at malayo ang distansya ng mga marker. Gumagamit ito ng triangulation ng tuktok ng bundok na may old tree at saka itong dead creek. Dead siya ngayon kasi summer. At dito hinahanap namin yung nakalagay sa mapa na malapad na bato na magkatabi. Malalaking bato na magkakatabi sa creek na mayroong marka na puso, snake, merong snake na nakaturo sa bundok at merong circle na may dot. Yan ang hinahanap namin ngayon dito sa creek. At kapag makita namin yun ang ita-target namin doon sa tuktok ng bundok na nandyan sa ibabaw na mayroong century old tree. At kapag ma-align namin yun, yung mga bato na yun na may mga markas na nabanggit ko na narito lang sa creek, kapag ma-align na yun ay madali lang mahanap ang item kasi nasa linya ng north-south. North itong creek, south yung tuktok ng bundok. Hindi ko lang maipakita yung mapa kasi ayaw ni Katiyats na ipakita. Pero yan lang talaga ang paghanap ng totoong treasure site sa mapa. Ay kailangan malocate nyo ang kahit dalawang marker lang. Kasi yung pangatlo ay madali na lang yun hanapin. Dalawang marker katulad dito, ang hinahanap namin ay nakita na namin yung old tree sa may tuktok ng bundok. So yung na lang, isang grupo ng bato na malalaki dito sa creek, yun ang hinahanap namin. Kaya dito umakyat kami sa slope ng creek. Mayroong mga groups of rock dito, malalaki rin ito. Pwedeng mayroong marker or pwedeng mayroong marka ito. Norte ng pundok ng mga bato. Yan ang hinahanap namin. So puso na naka-engrave sa bato, ahas, at circle na may dot sa gitna. Pag nakita natin yan, siguradong madali na lang malocate ang item. So ito yung site na malalayo ang mga countersign. Gumagamit siya ng ang pagbaon siguro dito kasi general treasure map ito. Gumagamit ng transit na pang-solve ang mga nagbaon kasi engineering battalion ang nagbaon ito kasi imperial treasure map. Kaya malalayo na sa 500 meters yata itong creek paakyat sa taas na nasa 500 meters. Tanawan ko no. Kaya ito yung example ng malalayong mga triangulation. Merong mga triangulation of rock, example triangulation of trees, mga kahoy naman ginamit, triangulation of bamboo. Pero malalapit lang, nasa 15 meters lang. Naamang south diya. Ito ay malayo, mahirap talaga tuntunin. Musibog talid to. So ganito kahirap mga katiyats ang paghanap ng mga legit signs and marker na nariyan sa mapa. Kaya kung meron kayong mapa, unahin nyo paghanap. I-prove nyo na nandyan yung mga marker na nakalagay sa mapa. Kasi kung wala yung marker sa lugar, yung mga signs na nakalagay sa mapa, example old tree,
malalaking bato, creek. Kapag wala ang mga yan sa pinuntahan nyo na lugar, ay hindi yun ang tamang lugar. Itong mga treasure hunter kasi na iba ay kinukumpara yung mga mapa sa lugar nila. Karamihan ng mapa ng Hapon typical, halos magkapareho. Ang mga mapa nila ay palaging may bundok, may old tree, at saka may creek. Yan palagi yung tatlo na yan. Kaya kung ihambing natin ang mga mapa sa ibang region, sa ibang rehiyon, Bato ang malaki. sa lugar natin, eh parang magkapareho kasi meron namang matataas na bundok dito na may old tree at meron ding creek. Kaya para malaman natin na totoo ang mapa at hindi mali ang lugar, kailangan matagpuan talaga natin yung bato na mayroong marka, yung nakalagay sa mapa, kung anong nakadescribe sa marker na bato sa may creek, Diri. yun ang hanapin. Katulad namin, puso, ahas, saka circle with dot. Yan ang hinahanap namin para ma-prove na eksakto itong lugar na ito. Kasi kung wala yun, ay mali ang lugar na itong nakatayo kami ngayon. Kung hindi namin matagpuan yung tatlong sinabi ko na marker dito sa may creek, ay malabo. Malabo na ito yung imperial site. So dito meron kaming natagpuan na bato, dalawang malalaking bato ito, naka-align at nakadiretso doon sa tuktok ng bundok na mayroong old tree. Kaya pwede rin ito. Kaya nga lang missing yung marker na nakalagay sa mapa, yung puso, ahas at circle. Lahat yung tatlo ay naka-engrave yun sa malalaking bato, malapit sa creek lang. Ito talaga yung mahalata natin na nature. Ang gawa ng Hapon ng mga marker ay klarong-klaro talaga yan na sinilisil at man-made. Ang nature ay gumagawa ng mga pattern na parang man-made. Parang lang, hindi talaga totoo. Parang. Kapag nabato sa mapa na aman. Okay. So ito mga isang oras yata kami dito sa may creek. Hindi talaga matagpuan yung puso na nakaukit sa bato, ahas, tsaka yung circle na may dot. Para magtanto. Hirap talaga sa dami-daming bato sa bundok. Ay mahirap talaga na makita yun. Pero kapag nakita yun, 90% na makukuha ang item. Okay, kaya ngayon kami ay paakyat na kami ngayon. Paakyat na kami pa itaas. Doon sa may dead old tree. Para doon tayo mag-detect at mag-scan na rin. Kahit na hindi namin natagpuan yung marker na may bato na malalapad sa creek na may engraved na puso, ahas at circle, kahit na hindi namin yun matagpuan dahil sa kapareho ang geography, ang topography ng lugar na ito at ang mapa ay magkapareho. Missing nga lang yung bato na mayroong marka. Kaya nasa 50% lang na chances ang meron tayo dito. So 50-50. Mao na ang yari niya para mo igo dito. Okay, itong mga kawayan dito, yan yung i-align namin doon sa old tree pagdating namin sa itaas.
Umigo to. Kasi sa mapa nakalagay na may mga kawayan, Kawayan ug mangga. and then malapit sa kawayan ay Umigo. yung mga bato na malalapad. XY. Kaya ito lang yung mga kawayan dyan. So, align natin to doon sa tuktok ng bundok at aakyat kami para ma-scan, ma-detect ang tuktok na bundok na yon na mayroong dead old tree. Para kay balo sila. Okay, kasama natin ang ating team, The Pendulum, Invisible Man. Nandyan din yung ating Taoist priest, yung Taoist at Chinese, parang Chinese priest yan, mga Taoist priest. Kasama natin yan para sa mga pag-aalay ng pampaswerte kung magukay na tayo. Okay, so ito yung itsura ng creek. Walang kakaibang bato. Wala ring mga marka, kaya hindi tayo makapagsabi na ito na yun. Pero try lang natin pag-scan. Dahil dito yung anortik. Ito na yung lugar na nasa itaas. Hindi makita. Nandito yung dead old tree. Ano na siya, nasunog na. Pero makikita pa rin yung kanyang putol na puno. Kaya patuloy kami doon, mga katiyats. Actually ito na yon, pero nasa unahan pa yung dead old tree. Kakapagod talaga ang kapag ganito, isang bundok. Isang bundok ang i-research mo, hindi yan makukuha ng 2 araw. Kaya needs time at pasensya ang pagtreasurean. Swerte lang kung nakita nyo kaagad ang mga final marker or pointer marker to treasures. Dito na nag-umpisa tayo dito sa 1. Sa step number 1 tayo nag-umpisa. Kaya mahirap talaga. Actually, ang treasure hunting parang naghanap tayo ng karayom na nahulog sa damuhan. Ganyan. Kapag nahulog ang karayom sa damuhan, ay mahirapan talaga tayo na kunin ito. So ganyan ang kaisilim ng chances na makakuha tayo ng Yama treasures. Kaya wag gaanong seryosohin ang Yama treasures, wag gumasto. Hukay ng hukay lang at wag gasto ng malaki. Alright, so abangan nyo ang part 2 nito. Upload ko bukas, mga katiyats. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all.